Okay, good evening po sa inyong lahat. Malat. So, medyo ako po ay nag-preach ng 2 beses kahapon. And again, hindi sinasadya, malamig ang nainom ko po. At si Pastor Andre ay nagtatanong tungkol sa aking pakiramdam. Ipag-pray niyo po sapagkat ako po ay meron pong nahihiyang trangkaso. Nahihiya dahil parang ayaw niyang magtuloy-tuloy pa, ano ho? So, kaya sana total nahihiya po siya, talagang lumayas na po siya, ano ho? So, wag na po talaga siyang tumuloy. So, sa mga kasama natin sa online, I do not know, but as I understand, ang Living Water Baptist Church ay kasama po yata natin sa online ngayon, sapagkat gusto po nila na bagamat ako po'y physically, hindi nila nakakasama, pero ang kanila pong heart's desire ay ang makapakinig pa rin po ng mensahe. So doon ko po sila talaga lalong na-appreciate ng gusto. Alam ko po na napakarami na pong able preachers. Meron tayong resident pastor, meron tayong pastoral staff, meron po tayong mga preachers, na kung tutusin po, able po. Pero ang sarap isipin at ang tamis sa puso na sa kabila ng maraming may kakayahan, nandoon pa rin po lagi ang longing ng Living Water Baptist Church na mapakinggan po ang pangangaral ng kanila pong pastor. Ano po? Kaya nakaka-encourage kayo mga kapatid, and thank you even sa inyo pong understanding na talagang kapag ka po nagbibigay ako ng panahon sa victory, hindi po ako nakakaramdam ng kahit anong bigat ng kalooban at puso sa mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Church. Amen? So alam ko, thankful ang Victory Fundamental Baptist Church sa inyo. Kaya naman pamilyang-pamilya ang pakiramdam po natin sa isa't isa. Sa mga kapatiran natin sa Living Water Baptist Mission, Matsumoto, Nagano-ken. Actually po, nandun sila Pastor Poy at ang ilan sa mga kapatiran po natin. Kaya kumbaga, mas panatag naman po ako na sila po ay naaalagaan ngayon doon. Kasama pa po si Preacher Sir na talagang inilagay din ng Panginoon upang mapangalagaan ang mga kapatiran natin doon po sa lugar ng Japan. At sa mga ilan pa na kasama po natin sa online, welcome po kayo at maaso po ako na pagpapalain po tayo ng Panginoon ngayong gabing ito. Excited na po ba kayo? Ayan. Basta ganun po, pagka nagsa-service, kahit anong parte ng service, service na po yun. Kaya mas maganda po, nakatutok tayo, wag ho kayong gagawa ng mga makakastorbo po sa inyo, sapagkat maganda po that every time na nasa worship na po tayo o nasa service na po tayo, yung talagang full attention po natin ay ating pong maibigay sa Panginoon. Pag may nag-special number, i-appreciate natin. Namnamin po natin yung message ng special number. Pag may nagpapaawit dito, samahan po natin para po talaga feel na nasa gawain talaga tayo ng Panginoon. Amen? So, sige po, at yamang din lamang na handa na po tayo. May I request everyone to please open your Bible in the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 15. At ngayong gabing ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe na pinamagatan ko pong listen to your prophet for your profit. Listen to your prophet for your profit. Ito po ay inilagay ng Panginoon sa akin pong puso nung isang pagkakataon na ipinapangaral ko po ang message dito sa passage na ito. All right? Listen to your prophet for your profit. Okay, makikinig po ba kayo ngayon? Okay, for your profit. Amen? So, 1 Samuel chapter 15, beginning verse number 1, Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the Lord, the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt.
Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For ye have shewed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. And Saul smote the Amalekites from Havilah unto thou comest to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and of the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord hath said to me this night. And he said unto him, Say on. And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel? And the Lord anointed thee king over Israel? And the Lord sent thee on a journey and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took up the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Verse number 23, For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, minsan mo pa kaming turuan sa storyang ito ni King Saul. Dalhin mo po kami sa realization, Panginoon, patungkol sa mga bagay na dapat naming ma-realize. And I pray, O Father, that you will continue to bless your people, and may you guide us through thy words. Help me, O Lord, and empower me. Please, hawakan mo po ang aking kahinaan at mahayag ang iyong kalakasan. Huwag makahadlang po ang boses ko sa maliwanag na mensahe na dapat mapakinggan ng bawat isa. Maging mga kapatiran po namin sa Living Water Baptist Church. Ganon din po sa Japan at sa ilan pang mga lugar na kung saan kasama po namin ngayon sa pag-aaralang ito. I pray that you will reach their hearts, O God, and you will enlighten our minds. Thank you so much, Heavenly Father. I would like to commit to you everything, especially this preaching. For all of these things I ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, please be seated.
ang istorya ni King Saul ang isa sa masasabi nating istorya sa Bible na negatibo. Ang ibig sabihin, ito po'y isang malungkot na kwento. Isang negatibong kwento, mga kapatid. And yan po ang Biblia. Ang Biblia po ay naglalaman ng mga kwento na meron pong positibo na masasabi po nating presentation at meron din naman pong kwento na negatibo po ang presentation. Pero negatibo at positibong kwento na nasa Biblia, ang pinaka-objective at goal ay ang tayo po'y matuto, ang tayo po ay maturuan. Amen? So kaya it is good na ngayong gabi, mga kapatid, meron tayong muling pagkakataon upang mag-aral patungkol sa kanyang naging kasaysayan. So binasa ko po sa inyo ang halos masasabi nating kabuuan ng chapter. And then, yung pinaka masasabi po nating content nung storya po niya ay klarong makukuha po natin doon sa mga talatang aking pong binasa. Ang ating pong title, again, Listen to your prophet for your profit. Alam natin na ang prophet dito, si Samuel. Okay? At sa storya po, mga kapatid, kawalan, kalugihan, katalunan, kabiguan ang naranasan ni King Saul. At ang reason, undeniably, because he did not listen to the voice of God through the prophet. So hindi po siya nakinig sa tinig ng Diyos sa pamagitan ng tinig ng propeta. Ngayong gabing ito, gusto kong ipaalala na wala na tayo sa panahon ng propeta. Tayo po ngayon ay nasa panahon na binigyan tayo ng pastor, binigyan tayo ng tagapanguna, na kung saan, mga kapatid, the same thing that we need to understand, the same thing that we need to realize, the same thing that we need to learn, na yung story ni King Saul ay istorya na pwedeng mangyari pa rin sa panahon natin ngayon kung hindi tayo matututong makinig sa propeta ng Panginoon sa ating pong panahon, sa ating maliwanag na application. Again, may I emphasize to every one of you na ang Diyos hindi na po nangungusap sa atin na ang ginagamit niya ay propeta, kundi sa ating pong presenteng panahon, binigyan tayo ng pastor, ng tagapanguna, na kung saan nagpaparating at nagpapahatid at nagbibigay sa atin ng mensahe o tinig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen? Paalala lang po, ito pong ating pinag-uusapan, hari. Pero hindi naging dahilan ng pagiging hari para mag-suffer ng consequence sa hindi niya pakikinig sa propeta. Kaya ang makinig, mga kapatid, ay kapakinabangan. Ang makinig ay masasabi nating may magandang kahihinatnan. If we will learn to listen, mga kapatid, ang isang bagay na tiyak, maganda po ang ating magiging katutunguhan. Amen? So, listen to your prophet for your profit. Amen? So, siguro ilang bagay po magandang bigyan po natin ng pansin ngayon patungkol dito. Una, it is good to see in this story the clear instruction. Mga kapatid, mga minamahal, we praise the Lord because we have our Bible. We have our Bible with us. Ito po ang salita ng Diyos na naglalaman ng malilinaw niyang kautusan. Mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay sumunod sa pagbasa ng storya, makikita niyo po na ang instruction po ay napakaklaro. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1. Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou the voice unto the voice of the words of the Lord. Thus said the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Heto na po. Sa verse number 3, Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.
Are you listening? May malinaw po bang instruction? Members, pag kayo nakikinig ng preaching, ang pinakikinggan nyo, instruction na galing sa Diyos. So kaya nga tinuturuan po tayo na maging disiplinado sa pakikinig, na hindi nyo dapat baliwalain ang bawat mensaheng naririnig ninyo, sapagkat maliwanag po na sa storyang ito, ang King Saul ay binigyan ng napakaklarong instruction sa pamagitan ng propeta, but King Saul did not listen. Hindi po siya nakinig. Mga kapatid, pag inaral nyo po ang Biblia po'y naglalaman ng maliwanag na kautusan ng Diyos. Hindi po pwedeng Kristiyano ka, ikaw ang magpapasya ng mga bagay na gugustuhin mong gawin. Kung Kristiyano ka, ang isa sa unang ipanalangin mo ay ang matutunan mong sundin kung ano ang instruction na nanggagaling sa Diyos. Huwag kang magpipilit at magmamatalino sa iyong sariling haka. Huwag po pwede, hindi po pwede na mas maganda yung gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos. Hindi po pwede yung plano mo kaysa sa plano ng Diyos. Hindi po pwede, mga kapatid, na ipipilit mo ang kagustuhan mo nang hindi ka magsasuffer. Now, the good thing about Christianity is that we have our Bible with us, and the Bible is actually the book of God's instruction. Sinabi ng huwag pabayaan ng pagkakatipon, mangangatwiran ka pa. Diba? Sinabi na ng Panginoon kung ano ibibigay mo, tithes. Sinabi na kung ano ibibigay mo, offering. Sinabi na kung ano ang gagawin mo, kung ano ang katungkulan mo, kung ano ang atas at utos ng Diyos sa iyo bilang Kristiyano. Sinabi ng humayo ka, sinabi ng magbigay ka, sinabi ng huwag pabayaan ng pagtitipon, sinabi ng maglingkod ka, sinabi ng isuko mo ang buhay mo. Pero, nakikinig ka ba? The story is about the clear instruction. It is also good to learn from this story the chosen instructor. Diba? The chosen instructor. Ibig sabihin, sa Diyos, sa kanyang pagbibigay ng instruction, hindi po pwedeng lahat ng tao pakikinggan mo. Hindi ba maliwanag? Nang sinabi po ni King Saul, yung mga tao po, ang ginawa nila, itinira po nila yung mga magaganda at matatabang hayop para po i-offer. Mga kapatid, may Diyos na nagbibigay ng instruction at may pinili ang Diyos na instructor na magsasabi sa inyo, na mangangaral sa inyo, na magtuturo sa inyo. And I am telling you, mga kapatid, pansinin niyo po yung mga Kristiyano na natututong kumilala sa inilagay na tagapagturo ng Panginoon. Sila po ang paayos ang buhay. There is really profit in listening to God's prophet. Meron talagang pakinabang. Maganda talagang kalalabasan. Kung sino ang nakikinig, siya ang napapaayos. Kung sino ang nakikinig, siya ang maganda, ang nagiging katutunguhan. Kung sino po ang nakikinig, siya ang napagpapala. Kung sino ang nakikinig, siya ang nakikinabang. At pansinin po natin yung mga hindi nakikinig sa instruction ng Panginoon at hindi kumikilala sa tagapanguna at tagapagturo na inilagay ng Panginoon. You know, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi po pwedeng sa usapang Kristyanismo gawin natin ang lahat ng gusto natin. No! That is the reason why we are always telling the people, yes, ang pastor tao yan, pero taong pinili ng Diyos yan upang ang mensahe iparating sa iyo. Amen? Kaya nga, minsan pagka sa testimony, makikita nyo rin eh. Mararamdaman nyo rin, matidiscern nyo rin po. Kapag ang mga tumatayo rito, salamat, kami po'y binigyan ng Panginoon ng sasakyan. Salamat sapagkat kami po ay nagkaroon ng magandang blessing materially. Pero gaano karami nagpapasalamat dahil sa mga natutunan sa mensahe? Paano ka matututo sa mensahe kung nagsisimba ka lang? Paano ka natututo at matututo sa mensahe kung hindi ka naman talaga nakikinig?
Mga kapatid, ang istorya po ay ang pagdidiin patungkol sa napakaliwanag na instruction na galing sa Panginoon. Hindi ang kahit sino. Biblia, mga kapatid, salita ng Diyos ang itinuturo sa atin at dapat na ikaw ay makinig sa itinuturo at kumilala sa pinili ng Diyos na tagapagturo. Amen? In Hebrews chapter 13 and verse number 7, napakaliwanag po ang sinasabi po ng writer. Remember them which have the rule over you. Anong sabi niya? Who have spoken unto you the word of God. Mga kapatid, heto po si Prophet Samuel, pinapuntahan ng Diyos si King Saul sa kanya para sabihin kay King Saul ang clear instruction. And it is really, really good kapag ka ikaw ay natutong makinig sa pinili ng Diyos na tagapangaral. Mga kapatid, siguro po magandang bigyan din po natin ng pansin yung kanyang deconfusing insight. Diba? Anong ibig sabihin nito? Kasi ang lagi naglalaban, yung pananaw mo. Yung sa tingin mo. Diba? Kung paano mo tinitingnan ng mga bagay-bagay. Now mga kapatid, the reason why sinasabi ko po confusing insight because it seems that the intention of King Saul is good. Why? Kasi iniisip niya pakikinabangan, iniisip niya magandang offering. Para bang nakaka-confuse kasi ang gusto mo, bakit mo gusto ng pakikinabangan at magandang offering? Para bang ang gusto mo para sa Diyos, pero ang hindi mo sinunod yung sinabi ng Diyos. Kadalasan, dyan tayo nadadali. Yung bang sa pananaw natin, sa paningin ko, sa tingin ko, ang ganda nitong mga ito na i-offer. Ang tanong lang naman, yun ba ang ibinigay na instruction? Yun ba ang sinabi ng salita ng Diyos? Ano bang pinasabi ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng tagapangaral? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pastor mo? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ni Prophet Samuel? Hindi ba maliwanag? Di ba sometimes, meron tayong ganong mga masasabi nating gawi. Ganda naman ang gusto kong gawin Sipin mo yung mga hayop na yun, kaysa patayin mo yun, ang gandang. Alam niyo po mga kapatid, ang dahilan kung bakit pinalilipol ng Diyos ang kabuuan ng Amalekites sapagkat judgment ng Diyos sa kanila yon. Kaya hindi mahalaga yung pananaw mo. Hindi dapat manaig yung paningin mo. Hindi dapat yung iniisip mo. Mga kapatid, alam po natin na kahit sa presenting sitwasyon ngayon, nakaka-confuse. Hindi ba? Yung ating pong dating Pangulo, mga kapatid, na kung saan sa nangyari, hating-hati po ang tao at may kanya-kanyang pananaw. Magkakagulo tayo kapag pinilit natin yung pananaw natin. Ano ba ang malinaw na sinasabi ng Bible? Doon tayo sa clear instruction. Amen? Kaya nga sabi ko, hindi kung gusto mo o ayaw mo ang presidente, kapag ka naglagay ng presidente, kahit ayaw mo pa siya, kung siya ang nalagay na presidente, ang instruction ng Panginoon sa'yo, matuto kang kumilala. Hindi tayo dapat nag-ooperate doon sa gusto natin. Dapat tayo po ay kumikilos ayon sa instruction ng Panginoon. Diba? Yun po. Ang church ay hindi magiging magulo kung makikinig lang tayo sa instruction. Meron tayong pastor, bakit magmamarunong pa tayo sa sarili natin? Bakit pa tayo nilagyan ng Diyos ng tagapanguna kung talagang tayo rin naman ay magkakanya-kanya? Hindi po ba? Kung pwede namang ipilit natin yung ating sarili-sariling pananaw. May Biblia tayo, hindi yung pananaw natin ang mahalaga. Yung tinuturo ng Bible ang mahalaga. Amen? The teaching of God's Word. Yan po ang pinaka-importante. Mag-asawa, huwag kayong magpagalingan at magpatalinuhan. Diba? Ang talagang pakinggan nyo, yun sinasabi ng Bible.
Sinabi ng babae, magpasakop, mangangatwiran ka pa. Paano kung mas magaling ako sa kanya? Paano kung mas matalino ako sa kanya? Paano kung mas spiritual ako sa kanya? Paano? Hindi ba mga ganun eh? Magaling ka pala, matalino ka pala, ba't hindi mo maintindihan yung clear instruction? Huwag yung sabihin, hindi alam ng Diyos yan. Pero ang Diyos, dahil nasa kaayusan, matuto tayong sumunod, mga kapatid. Diba, ang gulo-gulo ng bansa natin ngayon. Di natin alam kung saan pupunta ito eh. Diba? Pero Kristiyano, sumunod lang tayo. Ha? Wag ho tayong lalagay doon sa katayuan na tayo mismo nakakalito. Hindi, kaya lang naman ganito ang gusto ko kasi ito ang intention ko. Yung intention mo, yung gusto mo, yung paningin mo, pag kumukontra sa kung ano yung sinabi ng Diyos, nakaka-confuse yan. Gusto nila ng magandang hain. Kanino iyahain? Sa Diyos. Pero paano tatanggapin ng Diyos yung hain na iyahain mo kahit anong ganda sa tingin mo kung yan yung sinabi niya, napuksain mo, patayin mo, lipulin mo? Naintindihan niyo ibig sabihin? Kadalasan yun ang problema, mga kapatid. Malinaw po, yung intensyon, hindi po yun ang magja-justify. If that intention is against the instruction of God, if that is against the will of God, mga kapatid, hindi po pwede na maging higit yan kaysa sa kung ano po yung gusto ng Diyos. Sino sa inyo ang naniniwala na kapag ka ang Diyos may ipinagagawa sa atin, alam niya ang ipinagagawa niya sa atin? Naiintindihan niya ang pinagagawa niya sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Minsan sa buhay natin, hindi. Di ba? Sinasabi natin, Kristiyano na tayo. Sinasabi natin, sa Diyos tayo. Pero pinipilit natin yung sarili natin. Samantalang sa Biblia, sinasabi na po, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sinabi na ng Diyos, maganda plano ko sa iyo. Yung plano ko sa iyo para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan. Yung plano ko sa iyo, dadaling ka sa mabuting wakas. Kaya ang dapat maging attitude lang natin, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Huwag mong ipilit yung maganda sa tingin mo. Huwag mong ipilit yung maganda sa pananaw mo. Huwag mong ipilit ang magandang intention mo. Because there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kala niya maganda, pero yun na nagpahamak sa kanya. Kapatid, nais ko pong simulan ang ating mensahe ngayong gabing ito. Listen to your prophet for your prophet. Sana po sa introduction pa lang, medyo pinagpala na kayo. O kita nyo, lakas ng amen ng mga taga-Living Water. Yan ang pagkakakilanlan nyo sa Living Water eh. The more na malaman na tumahaba ang preaching. Ay tignan nyo, ni walang natutulog kahit isa sa kanila. Tuwing ako nagpipreach dito sa Victory, wala ako nakikitang natutulog sa mga taga-Living Water. Kasi ako lang ang nakikita nila, sila hindi ko nakikita eh. Mga kapatid, ang isang magandang pagkakilanlan sa Victory Fundamental Baptist Church at sa Living Water Baptist Church, ang kagalakan natin, ang excitement natin, ang eagerness natin, ang longing natin, ay ang laging marinig ang sasabihin ng Panginoon. Amen? Naku, ako ang paniniwala ko po, ang reason kung bakit nyo ako na-appreciate, sapagkat ang naririnig nyo ay ang mensahe ng salita ng Diyos. Walang bulahan, mga kapatid. Walang bulahan. Kaya pag sinabi kong maganda kayo, mga kapatid, maniwala kayo kung may talatang maipapakita ko sa inyo. Pero kung wala akong maipakitang talata sa inyo, medyo mag-isip-isip kayo. Ang mahalaga kasi talata eh. Diba? Napakasimple po ng puntos natin. Diba? Listen to your prophet for your prophet. Number 1, our goal. Always secure and make sure of our goal. Kristiyano ka?
Dapat ang laging goal mo, ang objective mo, yung maintindihan mo, yung marinig mo, malaman mo, matuklasan mo kung ano yung instruction ng Diyos. Huwag kayong papayag na nakinig kayo ng preaching na hindi nyo nalaman kung anong gustong iparating ng Panginoon, kung anong mensahe ng Panginoon. Brother Ibes, ano yung outline natin nung nakaraan? Diba lagi ko siyang tinatanong? Tapos si Brother Matthew, magugulat ka pag tinatanong ko si Brother Ibes, lalabas. Yung pala magre-review pala yon. Tapos pagbalik niya, ang tapang na niya. Bakit? Na-review na niya eh. Ano? Mga kapatid, sometimes para bang nagiging biruan lang natin. Pero alam niyo po, napakagandang habit na kapag ka nakinig ka ng preaching, i-rehearse mo siya sa mind and heart. Ang ibang tawag po dyan, meditation. Diba? Mga kapatid, pag uwi nyo, medyo magkaroon kayo ng reflection, magkaroon kayo ng meditation. Ang ganda ng preaching ngayon. Listen to your prophet, for your prophet. Ano yung mga ipinunto ng mensahe natin? Ano ang dapat goal natin? Mga kapatid, eto po, matatawa kayo sa mga anak minsan. At minsan sa church, nagbibiro ako, hindi ko nasasabihin ng pangalan, itago na lang natin siya sa pangalang, di ba may mga bata, pag inutusan mo, anak, halika nga, bili ka nga na, opo, nanay, opo. Nakarating siya, ano yung bibilin mo? Huwag kang ahakbang na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Huwag kayong aalis. Huwag kayong uuwi na hindi nyo naintindihan kung ano yung sinabi ng Diyos. Yun nga ang dahilan kung bakit tayo sinasanay na pag nakikinig tayo ng preaching, huwag kayong nakatunganga at huwag kayong tulala. Listen. Understand. Makinig ka, intindihin mo. Mga kapatid, ito ang unang gusto kong bigyang pansin sa inyo. In listening to your prophet, for you to profit, mga kapatid, you should have that goal. Anong dapat goal natin? Maintindihan ko kung ano yung sasabihin ng Diyos sa akin. Malaman ko kung ano yung bang speak thou, O Lord, for thy servant heareth. Magsalita ka, Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lalo na po, kung sinasabi ko sa inyo kanina, pagka umattend kayo ng service, pagpasok nyo pa lang, dapat mga kapatid, tutok na kayo. Dapat talaga nakapokus na kayo. Awitan pa lang, panalangin, sumama kayo. Hindi yung parang exempted kayo. Lalo na kapag ka magpipreach na mga kapatid, ito ang pinaka-importanting bahagi sa church, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat dito natin matutuklasan, malalaman kung anong gusto ng Panginoon. Amen? Di magandang umattend ka na umuwi ka. Wala. Magandang kinakausap tayo ng Panginoon. Amen? And that should be our goal. Lord, kausapin mo ko. Hindi yung umiilag ka sa preaching. Hindi yung nakikinig ka, puro ibang tao iniisip mo. Maganda sana kung nandito siya. Sapul sana siya sa mensaheng yan. Mas bagay sa kanya yung mensaheng yan. Sa iyo, hindi bagay. Ang aking pananaw, walang panahon ng pangangaral na kahit isa man sa mga dumadalo, walang gustong ipangusap ang Panginoon. Walang ganon. Titiyakin kong lahat ng dumadalo, merong dealings ang Panginoon. Kaya dapat sensitive tayo. Maintindihan natin kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Diba? This is about our goal. This is for our goal. Kasi ang goal natin, magawa kung ano gusto ng Diyos eh. So for our goal, it is good, it is better na makikinig ka.
Diba? Ano ba talaga ang goal mo pag pumupunta ka sa church? Makinig ng preaching. Minsan nag-iisip kayo, at ako nag-iisip din. Pero malinaw sa akin ang sagot eh. Sa naging disiplina ko po sa pakikinig ng mensahe, mula nung ako po'y bagong Kristiyano at blessing, na ang pastor ko po, Ma'am Merly, kilala niyo po si Pastor George. Alam niyo kung gaano ka-stricto yon. Talagang naka-notes kailangan ang mga mensahe. Lalo na sa aming mga workers, lalo na sa aming mga preachers, check po niyan. Ayan si DJ. Puntahan niyo mamaya, tingnan niyo yung mensahe natin, kompleto, pati si Arlene eh. I remember, way back nung early years na nagpupunta po ako dito. Yung bang ma-develop yung ganong attitude? Kasi ang nagtataka ko, talaga bang nakatigasan na natin? Na pagka umaten tayo, una, wala ka ng dalang Bible, pangalawa, hindi ka pa nagno-notes. Ano inaasahan mong may accomplish sa buhay mo ng preaching na napapakinggan mo? So for our goal, mga kapatid, we need to listen. Kasi ang goal natin matuto, ang goal natin malaman kung ano yung nais ng Panginoon, kung ano yung gusto ng Panginoon. So for that goal, you need to listen. You should listen. For our guide. Diba? Listen to your prophet for your prophet. Bakit kailangan makinig ka sa propeta? Para sa gabay. Kaya hindi lang preaching ang pinag-uusapan natin dito. Pagka kinakausap tayo at kung meron tayong pipiliing kausapin sa panahong gusto nating matuklasan at malaman ang kalooban ng Panginoon, kung gusto natin talagang malaman ng sagot sa mga tanong sa isip natin, sa mga bagay na ukol sa buhay natin bilang Kristiyano at sa mga bagay na kung saan magdadala sa atin sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon, the right person to talk to is your pastor. Yun ang isang pwede niyong maging pakinabang sa buhay po namin. Kaya kami nilagay, hindi lang para mangaral, kundi para gumabay, para magpayo, para magbantay. Kaya mga kapatid, importante na makinig ka sa propeta para sa iyong goal na malaman kung anong kalooban ng Panginoon at para sa guidance, para sa paggawa ng kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Because I believe, ang laki-laking pakinabang kapag ka ikaw ay nagagabayan. Tanong lang po ito, ilang beses ka nang nadapa? Ilang beses ka nang nalihis? Ilang beses ka nang nagkamali? Ilang beses na ikaw ay masasabi natin na napasama, napariwara dahil sa ikaw ay humakbang, ikaw ay nagpasya, ikaw ay kumilos nang walang gabay sa buhay mo. How many times? You failed. May hari, di po ba? May propeta. Kasi po sa usapang bayan ng Diyos, napakahalaga ng role ng prophet sa buhay ng king, ng kingdom, at ng bayan ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po sa usapang gobyerno natin, napakahalaga sana na meron po silang spiritual advisor na pakikinggan po nila talaga. Napakahalaga po sa mga nanunungkulan na meron po silang pakikinggan na magiging gabay ng Diyos sa kanila. At yan dapat ang mga pastor, yan dapat ang mga tao at lingkod ng Panginoon magiging gabay. At sinasabi ko sa iyo, members, believers, ang isang malaking advantage mo, ikaw ay may church na naglagay ang Diyos ng pastor para gabayan ka, para payuhan ka, para turuan ka. Kaya ang akin pong himok at encouragement sa bawat isa sa atin, let us always be guided. Listen to your prophet for your prophet. Okay? Number one, bakit tayo dapat makinig sa propeta? For our goal. Para sa ating pong objective, yung aim, yung eagerness, yung goal natin to hear and to learn.
to listen and to learn to the clear instruction of God for our guidance, for our guide. At lahat ng ito is for our good and for our gain. Diba? Para sa ating ikabubuti, para sa ating ipakikinabang, mga kapatid. Diba? So for us to profit, ano po ang kailangan natin? Ano po yung sinabi ng Bible na profitable sa atin? Hindi ba? Word of God? Diba? Word of God? O balikan natin. Ang sabi niya, Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Amen? Yan ang trabaho po ng pastor. Whose faith follow, considering the end of their conversation. So anong ipinapangaral? Ano po yung ibinigay na mensahe ni Prophet Samuel? Kanino nang galing? Sino po ang nagpapasabi kay King Saul? Sino po ang nagpaparating kay King Saul ng message? Hindi ba ang Diyos? So sino po ang inutusan ng Panginoon? Hindi ba si Prophet Samuel? So si Prophet Samuel ibinigay ng Panginoon upang iparating ang message kay King Saul. So ang mga pastor ibinigay ng Panginoon upang iparating ang mensahe ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At titiyakin ko po sa inyo, if the message of your pastor ay salita ng Diyos, ito po'y magiging profitable sa atin. Young people, pag hindi ka natutong makinig sa pastor mo, hindi na ako magtataka na mapapariwara ang buhay mo. Mamamali ka ng kurso, mamamali ka ng relasyon, mamamali ka ng direksyon. Talagang po pwede na masira ang buhay mo. We need the guidance of God through our pastor. Listen to your prophet. That should be our goal. This is for our guidance, mga kapatid, and for our own good. Nakakatuwa yung mga young people ngayon na nakikita natin. Na talagang sa buhay po nila, dahil natutunan po nila na bago humakbang, bago magpasya, lapit sa Diyos sa pamagitan ng talagang paghingi ng payo at pagsisik ng guidance ng kanilang pastor. Diba? Yun nga kanina tinatanong ko sa inyo kung magiging honest tayo, gaano kadalas na naranasan natin na tayo po ay nasira, nalihis at nasira, nasila. All Scripture is given by inspiration of God. Sabay-sabay. And is mahina and is ano yung tinutukoy na profitable? Ano yung tinutukoy na profitable? 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. Anong sabi? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Ano yung pinapangaral ng pastor? Salita ng Diyos. Anong pinapayo sa iyo ng pastor? Salita ng Diyos. Ano yung pinanggagabay sa iyo ng pastor? Salita ng Diyos. Ano ang sinasabi tungkol sa salita ng Diyos? Mapapakinabangan. Kaya pag nakinig ka sa pastor, pag nakinig ka sa iyong propeta, ikaw ay mapapabuti. Amen? At ikaw ay makikinabang. Mga kapatid, paalala lang ito. Kasi ang naging problema po ni King Saul, submission. Hindi siya natutong makinig. Hindi siya nagpasakop sa Diyos sa pamagitan ng propeta. Ang problema po ni King Saul, sensitivity. Sinasaway na. Sinabi na sa kanya, ano tong ginawa mo? Kasi nung lumapit si King Saul, para bang wala lang Diba? Samantalang si Prophet Samuel, mabibigatan na ang kalooban dahil kinausap siya ng Diyos, ano tong ginawa ni King Saul? Bakit hindi niya sinunod? Bakit hindi niya ginawa? Kung ano yung sinabi ko sa kanya, tinanggihan niya ang aking salita, kaya tinanggihan ko na rin siya na maging hari. Aba, nung pumunta po si Prophet Samuel, para tong mga miyembro, sa pool na ng preaching, hindi ba?
Patay mali siya. Ang problema, not submissive, not sensitive, and not sincere. Ano sabi ni King Saul? Ginawa ko po. Ginawa ko kung ano yung... Paano nangyaring ginawa niya? I-clear yung instruction. Malinaw yung instruction sa kanya. Alam naman niyang tinira niya si Agag. Alam naman niyang hindi niya nilipol lahat. E di, sinungaling. Hindi totoo. At huwag niyo pong babaliwalain. Hari po si King Saul, but he suffered the consequence of his disobedience. I remember my message, he disobeyed the plan of God, he disregarded the prophet as his guide, and he depended on his personal goal and gain. Listen to your prophet. That should be our goal for our guidance and for our gain and for our own good. Listen to your prophet for your profit. Parang sayang naman, ano? Sayang naman kung may pastor ka tapos hindi mo pakikinabangan. Sayang naman, pastor ka, kung hindi ka magagabayan, may pastor ka, kung hindi ka sayang naman kung binigyan ka ng Panginoon ng pastor, pero hindi ka lumalapit for counsel, hindi ka lumalapit for prayer, hindi ka nagpapaturo sa salita ng Diyos. Sayang naman na may pastor ka, hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga yung message na ipinadadala ng Panginoon sa pamagitan niya. Sayang naman, mga kapatid. Listen to your prophet. Amen? Listen to your prophet for your profit. I hope and I pray na ang message na ito ay naging malinaw sa inyo. Sabi ng Panginoon, ha? May kagalakan ba ang Diyos dyan sa mga hinahandog mo, sa inihahain mo na yan? Masigit ba yan kaysa doon sa pakinggan mo yung tinig ng Panginoon? Behold, to obey is better than sacrifice. Mga kapatid, higit sa ano pa man bagay, it is our obedience na kalulugdan ng Panginoon. So Christians, I am encouraging every one of you. Listen to your prophet. In application, listen to your pastor for your favor. Listen to your prophet for your profit. Amen? Everybody stand up, please. Mga taga-Living Water, I hope na kahit ganito sitwasyon, malinaw na nakarating ang instruction ng Diyos sa inyo. Sa bawat isang nakikinig, kahit nandyan po kayo sa online ngayon, I hope na ang instruction ng Panginoon ay naging malinaw sa bawat isa sa inyo. Mga kapatid, ano ba dapat ang goal natin? Ang goal natin, malaman natin kung ano ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. That should be our goal. Ang guide natin, yung chosen instructor, our pastor. Ang pakinabang natin, yung ikabubuti natin sa pagsunod at paggawa ng kalooban ng Diyos. The story of King Saul is negative. Siya po'y naging miserable. Siya po'y nireject ng Panginoon. At ito po'y nagpapakita na ang konsekwensya ay walang nipili. We better be careful. I hope that all of us, in hearing this message, upon hearing this message, matututo tayo at i-apply natin. Habang kayo po ay nasa pagbubulay, naisip nyo bang talagang tama lang na nagdadala kayo ng Bible kapag kayo ay nakikinig ng pangangaral?
Na-realize nyo ba kung gaano kahalaga yung Biblia na dapat dala natin tuwing pumupunta tayo sa bahay-sambahan? Nakita nyo rin po ba yung lakisanan ng pakinabang kung kapag ka nakikinig tayo, imbis na kung saan-saan tayo nakatingin, imbis na nadadala tayo ng kung ano-anong mga nakakakuha ng ating atensyon, tayo ay makapag-notes ng mensaheng ating napapakinggan? Umaasa ako sa application ng bawat isa sa mensaheng ito. Sa unang paanyaya natin, ang gusto kong liwanagin at ang gusto kong bigyang pansin ay ang mga magpapakatotoo sa sarili. Pastor, the message is right. Hindi ilang panahon, hindi ilang pagkakataon lang na nangyari sa akin, na nagkamali ako, na nadapa ako, at ito'y dahil na rin sa hindi ko na bigyang pansin o hindi ko nasunod ang clear instruction ng Panginoon sa buhay ko. We need to listen to the instruction and we need to learn. We need to learn from the Word of God sa pamagitan ng propeta. Kung ikaw sa gabing ito ay nakaranas sa buhay mo na dahil hindi ka nakinig sa propeta, hindi ka nagabayan, ikaw ay nagsuffer ng consequence. And the good thing, ngayong gabing ito, meron kang pagkakataon to make things right before God. Why not humble yourself before the Lord? Dito sa altar and then tell God, Lord, I need this message. I need this message. Thank you for the conviction of the Holy Spirit. Hindi iisa, hindi ilang pagkakataon. Talagang nakikita ko po that na hindi ako nagagabayan, every time na hindi ako nakikinig, hindi maganda ang kinahinatnan, hindi maganda ang resulta sa akin, nagsasuffer ako ng konsekwensya. Kaya ang mensaheng ito ay napakalaking tulong para sa akin. Nawa natuto po tayo about the clear instruction. Nawa natuto po tayo about the chosen instructor. And nawa natuto po tayo about the correct insight. Hindi dapat confusing. Kung gusto mong gumawa ng para sa Diyos, alisin mo ang mga pangsarili mong pangangatwiran, sundin mo lang kung ano ang kanyang sinabi. Sapagkat mas malinaw, mas tama, mas tiyak ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya yun ang dapat nasusunod sa buhay natin. Dakilang Diyos, Panginoon namin, salamat po sa aral. Salamat po sa paalalang ito na nagdadala sa amin sa kapasyahan na lagit-lagi pakinggan ka namin sa pamagitan ng tagapanguna na inilagay mo sa amin. Nawadakilang Diyos, ang bawat isa nakita po ang advantage na meron po kaming church at meron po kaming pastor, meron po kaming Biblia na tatanglaw sa amin, nagagabay sa amin, na magtuturo sa amin, Panginoon, ng kung ano ang ayon sa ipinagagawa mo sa amin. Nawa ang bawat desisyon po namin, ang bawat gagawin namin ay maging ayon sa kung ano po ang sinabi mo, Diyos. At huwag kaming magkaroon ng pananaw na lihis sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin ngayong gabing ito. Nawa dakilang Diyos, lubos naming pakinabangan ang mensaheng ito sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po, aming Panginoon. May you dismiss us with your grace and your loving kindness, Heavenly Father. May you continue to bless our lives, O God. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang iyong mga anak. Ito po, Diyos, ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po.